Matapos ang panunungkulan bilang barangay captain sa kanilang lugar, ang impluwensya ni Lito ay ginamit niya sa masasamang gawain at ang lahat ng ito ay hindi lingid sa kaalaman ng kanyang pamilya. Ginamit itong bahay ko, mga pusher dyan, sa lumistambi dito. Pupunta rito, may ibang klase babae na parang naghihinala na miss ko na ginagamit ko ng pugad ng mga babae ko, gano'n. Dahil sa pagkakalulong sa droga at babae, tila nilimot ng panahon ang pag-ibig niya para sa asawa. Iniwan ni Lito ang kanyang pamilya at nabuhay sa piling ng iba't ibang babae. Ngunit isa rin sa mga ito ang nagsuplong sa kanya sa kinauukulan kaugnay ng mga kasong may kinalaman sa droga. Sa kabila ng pagtataksil ni Lito sa asawa, nangibabaw ang pag-ibig nito sa kanya. Umabot sa puntong humihiram ito ng pera sa mga kaibigan upang siya ay mapiyansahan at makalaya. Yung sacrifice talaga na miss ko, grabe. Sobrang ayaw niya lang talaga masira ang pamilya namin. Nang dahil sa paulit-ulit na pagkakasangkot sa mga iligal na gawain, ay nagkaroon ng masamang reputasyon at imahe si Lito sa harap ng maraming tao. Parang wala na akong kakampi, kapitbahay ko rito, iba na tingin nila sa akin. Hanggang sa may naglaan sa kanya ng panahon at oras upang ibahagi si Jesus. Yung nakaburo la mother ko rito, nandun ako sa may kusina, gulong-gulo yung buko. Ang inisip ko yung kasalanan ko sa pamilya ko. Me against the world, talagang wala na magtiwala sa akin. May lumapit sa akin, gusto kong sabihin siya na mahal ka ng Panginoon Diyos. Doon parang natatouch na ako sa mga sinasabi niya. Nang makilala si Jesus ay nagbukas ang isang Bible study group sa kanilang tahanan kung saan ang kanyang pamilya ay kumilala sa Panginoon. Nagpatuloy man si Lito ay naging malakas ang tawag ng bisyo na humatak sa kanya sa muling pagkakalugmok dito na naging dahilan ng matinding depresyon sa kanya. Iyang hiya ko sa sarili ko yun. Alam ko yung kasalanan ko. Iinisip ko, parang hindi na ako tanggap ng lipunan, lalo sa pamilya ko. Ang pag-aakalang nag-iisa na lamang siya sa buhay ang nagtulak kay Lito na makailang ulit na wakasan ang buhay. Ngunit makailang ulit din siyang nabigo. Sa Pag-iisa ay isang programa sa telebisyon ang nasumpungan ni Lito. Dito siya nagkaroon ng pag-asang ang buhay ay maaari pang baguhin ng Panginoon. Every night nanonood ako ng 700 Club Asia, nakikita ko talaga yung mga testimony na mayroon pa mas mabigat sa mga naging problema ko. Paano sila nakabalik, paano nila man napagtagumpayan yung ganung sitwasyon. Sabi ko, why not na ako hindi mapagtagumpayan, sabi ko. Doon ang balik ko. Lumunod na ako sa Panginoon Diyos talaga. Nandun naman kasagutan niya eh. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagkukulang, pagpapatawad ang muling nagbuklod sa kanilang pamilya. Una humingi ako sorry doon sa panganay kong lalaki. Sabi ko, anak, sorry anak sa nagawa ko sa inyo. Sabi ko, ganun, iniwan ko kayo. And then sa misis ko rin. Ang alam ko talaga, hindi na mariresto yung pagbalik ko sa kanila. Pero nandun pa rin yung pagmamahal nila sa because alam ko yung pagmamahal nila sa Panginoon. Kaya natanggap na ulit nila ako. Nagpatuloy siya sa paglilingkod sa kanilang simbahan at ginamit niya ang impluwensya upang ibahagi sa iba si Jesus. Bumalik yung pananaw ng tao sa akin dito eh. Iba na yan, si Kuya Lito, nasa Diyos na yan. Ay, wala sa Panginoon Diyos. Siya ang buhay ko. Alam ko ang Panginoon Diyos na ginaguide na ngayon ako. No turning back na ito.